Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nimay. 22 years old na sa ngayon at kasalukuyang tourism student sa isang university sa Maynila. Marami akong gusto sanang ikwento sa inyo at sisimulan ko ang aking nakakatakot na karanasan na masasabi kong hindi ko makakalimutan hanggat nabubuhay ako. Nagsimula ang kababalaghan sa buhay ko noong grade 2 ako. Nagkaroon ng field trip ang buong school namin sa isang old museum sa Maynila. Dahil bata pa ako noon, kaya kasama ko noon ang aking ina. At siya ang umaasikaso at umaalalay sa akin habang naroroon kami sa museo. Samantala wala sa mga artifacts at paintings ang atensyon ko noon at aaminin ko na bored talaga ako ng husto noon. Buti na lang at merong souvenir shop sa loob kung saan ay tampok ang mga binibenta nila na mga stuffed toy na binase sa mascot daw ng museum noong panahong yon. Brown teddy bear siya na may necktie at sombrero. Tapos battery operated pa siya dahil nagsasalita ito kapag naka-on. Nung makita ko ito ay agad kong pinabili si mama. Buti na lang at bagong sweldo si mama noon at saka malapit na rin kasi ang birthday ko noong panahong yon kaya binili na niya ako ng teddy bear sa souvenir shop ng museum. Sobra naman akong natuwa sa laruang binili sa akin ni mama. At sa sobrang tuwa ko noon ay hindi ko na napapansin na nakatingin na pala yung bunso kong kapatid na si Eloy sa nilalaro kong teddy bear. Ate Nimay, gusto ko noong teddy bear mo. Bigay mo na lang sa akin. Ang wika niya. Hindi akin tong teddy bear. Binili sa akin ito ni mama. Pagmamatigas ko noon at hindi naman kasi sa pagiging makasarili. Pero lahat naman kasi na mga laruan ko noon ay napupunta din sa bunsong kapatid ko. At saka bigay mismo sa akin ni mama yon dahil malapit na ang birthday ko. Kaya dapat lang na ako ang maglaro noon. Mama, bili mo ko ng teddy bear. Gusto ko po yun, please. Ang wika ni Eloy sa mama namin. Nimay, maghiraman na lang kayo ng kapatid mo. Wala na akong perang pambili ng laruan ng kapatid mo. Utos na lang sa akin ni mama. At dahil sa hindi naman ako madamot na kapatid ay pinahiram ko ng teddy bear si Eloy. Tuwang-tuwa siya sa laruan ko pero binabalik din naman niya sa akin kapag hinihingi ko. Samantala'y wala kaming kaalam-alam ng kapatid ko na may problema pala sa loob ng bahay namin. Madalas mag-away sina mama at papa. Hanggang sa isang araw ay nalaman ko na lamang kay papa na lumayas na si mama sa bahay namin at sinama niya si Eloy habang ako ay naiwan sa poder ng aking ama. Dahil hindi pumayag si papa na pati ako ay kukunin pa rin ni mama. At yun nga Papa Dudut, at that point, doon ko na na-realize na isa na kaming broken family at wala nang pag-asa pang mabuo. At alam ko na kahit makiusap at lumuhod pa ako sa kanila, para lamang mabuo kami ay hindi nila ako pakikinggan. Kaya sa huli tinanggap ko na lamang ang sinapit ng aming pamilya. Lumipas sa mga panahon na nawala na ako ng balita sa aking ina habang si papa naman ay nagloko at nalulong sa bisyo. Sa huli ay umalis si papa at inabandon ako. Buti na lamang ay to the rescue si Lola Celia, ang ina ni papa, at simula noon ay doon ako tumira sa kanyang bahay.
At sa mga panahong yon ay unti-unti ko nang nakalimutan ang teddy bear na huling binigay sa akin ni mama. Naiwan ko ito doon sa bahay na dating tinitirhan namin noong buo pa ang pamilya namin at walang gumagalaw nito sa mahabang panahon. Papadudot nagdaan ang maraming taon at nakatungtong na ako sa senior high. Nang bumalik ako sa dating bahay namin, as expected ay malikabok sa buong paligid dahil matagal na naabandona. Bumalik ako dito kasi dito ako muling titira kasama si Lola dahil mas malapit ito sa eskwelahan na papasukan ko. Kaya yung bahay ni Lola ay pinatira muna niya sa aking tiyahin na si Tita Linda. Nang makabalik kami sa bahay ay muli kong naalala ang teddy bear na huling binigay sa akin ni mama na galing sa souvenir shop ng museum. Nagulat ako kasi matagal na ang lumipas ay gumagana pa rin ang talking option nito. Pero sobrang alikabok na nito kaya sinubukan ko siyang linisin at labhan. Tapos ay noon ay nilagay ko na siya sa ibabaw ng aking study table para maging dekorasyon. Pero simula nang bumalik kami sa bahay ay nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba. Na para bang hindi lang kami ni Lola ang naroroon. Parang may kasama kami na hindi namin nakikita. Ngunit dahil sa hindi naman ako matatakutin ay binaliwala ko na lamang yon, papadudot. Isang araw ay nagpuntahan ang mga kaklase ko sa bahay upang gumawa ng tinatawag na business plan. At dahil sa puro babae naman kami ay pinapasok ko sila sa aking kwarto at doon kami gumawa ng project namin. Natatandaan ko na yung teddy bear ko ay nakapatong noon sa table ko bilang dekorasyon. Nag-umpisa na kaming gumawa ng business plan at nagplano na rin sila na mag-overnight sa bahay. Agad naman akong pumayag noon. Pero papadudod sakto mag-alas 12 ng madaling araw. Yung iilang kong kaklase ay nakaramdam na ng antok at maya-maya ay nagpaalam ang classmate ko na iihi at sinamahan ko siya dahil medyo matatakotin yon. Kaso habang naghihintay ako sa kaklase ko ay bigla na lang may nagsisigawan ng mga kaklase ko sa kwarto ko. Kaya agad akong tumakbo patungo doon. Ang tinanong ko ay kung ano ang nangyari at nagulat ako sa sinabi nila na nagsalita daw ang teddy bear na nasa study table ng ilang beses kaya natakot sila. Hi mama, hi papa, hehehe, I love you, I miss you, hehehe. Ganyan ang pagkakasabi ng teddy bear. Tinawanan ko sila kasi totoo naman nagsasalita ang teddy bear. Pinaliwanag ko sa kanila yon tapos ay muli kaming bumalik sa kwarto. Mga 2:30 ng madaling araw kami na lang dalawa ng kaklase kong si Ruth ang gising na nagtatype nang biglang nagsalita ulit ang teddy bear ko. Natawa sana ako at muling nagtype nang biglang tumayo si Ruth at kinuha ang teddy bear at hinanap niya ang battery compartment. Nang mahanap at buksan niya yon ay nanlaki ang mga mata niya tapos ay pinakita niya sa akin ang loob ng battery compartment. Walang lamang battery. Nimay, wala palang battery itong teddy bear mo. So paanong magsasalita ito kung walang battery? Kinakabahang wika ni Ruth sa akin dahil sa takot ay naihagis na nga niya ang teddy bear ko. Bakit mo naman hinagis? Reklamo ko. Ito na nga lang ang nag-iisang alaala ko sa mama ko bago niya ako abandonahin tapos sisirain mo pa. Dagdag ko pa. May sanib yata ang laruan mo. Imposibleng kagana yan kung walang battery. Kaya sigurado akong meron kung anong nakakatakot na elementong pumasok dyan sa teddy bear mo. Sabi ulit ni Ruth sa akin. Hindi ko na lang pinansin ang mga sinabing yon ng kaklase ko at sa halip ay tinago ko na lamang sa drawer ko ang teddy bear. Kinabukasan ay nagsiuwian na sila upang magpahinga kasi sa hapon ay may pasok pa kami. Nagpahinga na din ako at nang magising ay pumasok na. Nung gabing naglalaro ako ng online game sa cellphone ko at sa kalagitnaan ng paglalaro ko ay narinig kong nagsalita muli ang teddy bear na nasa loob ng drawer. Siyempre nagulat ako noon at kinuha ang teddy bear para suriin kung paano ito nagsasalita kahit na walang battery. Tapos noon ay nagpasya na akong sirain yung battery compartment sa pamamagitan ng pagtatanggal sa spring nito. Pagkatapos noon ay binalik ko ang teddy bear sa study table ko at natulog. Bandang alas 3 ng madaling araw ay nalimpungatan ako.
Nalaman ko kaagad ang oras kasi pagdilat ko pa lamang ng mata ay bumungad sa akin ang wall clock na nakasabit sa dingding sa bandang paanan ko. Matutulog na sana ako noon, Papa Dudut, nang makaramdam ako ng lamig. Agad kong hinila ang kumot ko pero biglang nagsalita ang teddy bear. Ang nakakatakot pa dito pagtingin ko ay nasa tabi ko na sa kama ang teddy bear at nakarap ito sa akin. Sa pagkakatanda ko bago ako matulog ay inilagay ko ang teddy bear sa study table at nakatalikod ito sa akin. Kaya napamura ako noong sandaling yon, Papa Dudut. Bakit nasa tabi ko naman to? Tanong ko sa sarili ko. Tapos ay tinapon ko yon sa labas ng kwarto ko at bumalik akong muli sa higaan ko. Papa Dudut, hindi na ako nakatulog noon kasi naiisip ko ang teddy bear kung bakit nasa tabi ko yon at nagsasalita. Kinabukasan ay napuyat ako at nakita ko ang teddy bear na nasa ibabaw na ulit ng study table ko. Natakot ako at nagtataka kung paano yon nakabalik sa kwarto nang biglang pumasok si Lola sa kwarto ko. Lola, kayo po ba ang naglagay ng teddy bear na ito sa table ko? Kinakabahang tanong ko. Oo Nimay, ako ang nagbalik niyan dyan sa kwarto mo. Bakit ba kasi nasa labas yan? Usisa pa ni Lola sa akin. Tinapon ko po kagabi kasi natakot po ako. Yun lang ang sabi ko noon kay Lola tapos ay hindi na ako nagkwento pa kasi ng mga sandaling yon ay gulong-gulo noon ang isipan ko. Nang umalis na si Lola ay hinawakan ko ang teddy bear ko at tinanong kung bakit ba ito nagsasalita. Maya-maya natakot ako kasi baka sagutin ako. Nag-alarm ang cellphone ko at nang madali ako kasi baka malate ako. Pero huminto muna ako nang makita ko na nakahanda na sa mesa ang pagkain at sinabayan ko si Lola na kumain. At doon ay ikinuwento ko na sa kanya ang tungkol sa teddy bear ko. Pero sabi lang ni Lola na kung natatakot ako doon sa teddy bear ay itapon ko na lang daw ito. Pero may isang malaki akong problema. Ayokong itapon ng teddy bear kasi yon ang nag-iisang alaala ko sa aking ina at kapatid. Labis akong nangulila sa kanila noon. Kahit kasi may social media na ay hindi ko mahanap sina mama, maski ang kapatid ko na kasama ni mama. Ilang taon akong walang naging balita sa kanila at hindi ko alam kung buhay pa ba sila o ano. Kung saan na sila nakatira at kung ano ang buhay na meron sila. Buti pa si Papa kahit na inabando na ako ay paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin sa amin. Pero hindi ako masyadong nangulila kay Papa kasi hindi kami talaga close. Sa kabilang banda, para tuluyan nang mawala ang takot ko ay inoperahan ko ang teddy bear ko. Dahan-dahan kong tinanggal ang battery compartment at mini speaker nito. Tapos ay nilagyan ko na lamang ng maraming bulak kapalit. Tapos ay maayos ko itong tinahi. Para ako nabunutan ng tinik noon kasi hindi na ako matatakot at pwede ko na ulit mayakap ang aking teddy bear kapag matutulog na ako. Oo, mag-i-18 na ako that time pero niyayakap ko pa rin ang teddy bear na yon. Sa pagtulog kasi parang nayakap ko na rin si mama. Na kahit inabando na niya ako ay mahal ko pa rin siya at gusto ko pa rin siyang makita at makasama. Samantala isang araw habang nasa school ako ay nagulat na lamang ako na nasa loob ng bag ko yung teddy bear. Hindi ko alam kung paano yun napunta sa loob ng bag ko. Hindi naman siguro yon ilalagay ni Lola sa bag ko. Pero sa halip na mag-isip at ma-confuse ay hinayaan ko na lamang. Dumating ang break time namin at doon ako tumambay sa kubo sa gilid ng open grounds ng school namin. Sa likod ay may nagsisitaasang puno ng mangga. Habang nagse-cellphone ay napatingin ako sa bukas kong bag at nakita ko yung teddy bear katabi ng wallet at makeup kit ko. Kaya bumalik ako sa pagse-cellphone. Nang biglang makaramdam ako ng malakas na hangin na dumaan sa loob ng kubo. Agad akong napatingin sa paligid ko. Nang wala naman akong mapansing kakaiba ay binala ko nang bumalik sa cellphone ko. Pero nadaanan ng paningin ko ang bukas kong bag. At doon ay nakita kong nakatayo ang teddy bear ko. Siyempre Papa Dudut, kinilabutan ako. Kaya kukunin ko sana yung teddy bear ko pero may napansin akong kakaiba sa laruan kaya napahinto ako. Yung left arm niya kasi ay nakadiretso, yung parang may tinuturo.
Ewan ko ba kung anong pumasok sa utak ko at tinanong ko kung ano yung tinuturo niya. Para akong tanga na naghihintay na sumagot siya. Pero hinayaan ko na yon at binalik ko na siya sa loob ng bag ko. Ngunit wala pang 10 minuto na nagse-cellphone ako ay napalingon ako at napansin kong nawalang bigla yung teddy bear ko. Hinanap ko siya ng hinanap hanggang sa nagpatulong na ako sa iba. Halos mangiyak-ngiyak na ako noon sa kakahanap. Lumabas pa ako ng kubo at hinanap ko ang laruan ko sa ilalim ng mga puno nang nawawala na ako ng pag-asa para akong tanga na umiiyak noon. Nang biglang lumapit yung crush kong lalaki sa akin, si Carlo. Grade 10 pa lang siya. Habang ako ay nasa senior high school na noon. Siyempre nagulat ako kay Carlo kasi bigla niya akong in-approach. "Ate, okay ka lang?" tanong niya. Ako naman si tanga ay nag-shake ng ulo na lamang nang hindi inaayos ang haggard kong mukha. Bigla niya akong tinabihan at tinanong kung bakit ako umiiyak. Sinabi ko naman sa kanya yon. So yun, biglang nagkwentuhan kami at nawala na yung lungkot ko. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa classroom dahil magsisimula na ang second half ng class. Nang malapit nang mag-uwian, nakita ko si Carlo na nakatayo sa labas ng classroom namin. Hawak-hawak niya ang teddy bear ko. Kaya dali-dali ako nagpaalam sa teacher ko na lalabas lang saglit at pagkatapos ay nilapitan ko na si Carlo sa labas. "Ito ba yung teddy bear mo na hinahanap mo?" Bungad niya sa akin. "O yan nga," sagot ko sabay kuha ko sa laruan ko noong bata pa ako. "Happy ka na ha?" sabi niya sa akin na nakangiti. Tinanong ko siya kung saan niya nakuha. Sabi niya ay doon sa may tapat ng puno ng bangga malapit sa kubo ay may lumapit daw sa kanya na isang batang babae at nakiusap daw ito na ibigay sa akin ang teddy bear. Hiniram lang daw saglit ng bata kasi mukha siyang nalulungkot. Nung tinanong ko naman kung estudyante sa school namin ang bata since ang school na pinapasukan ko ay may elementary, junior at high school. Pero sabi ni Carlo ay mukha raw hindi estudyante pero isa lang daw ang sigurado. Kilala daw ako ng batang yon. Nagtaka naman ako pero hindi ko na lang pinansin yon. At sa halip ay nagpasalamat na lamang ako kay Carlo sa pagkakahanap niya sa teddy bear ko na may sentimental value sa akin. Sa kabilang banda, pag uwi ko sa bahay namin ay isang sorpresa ang hindi ko inaasahang darating sa akin. Sa sala ay nakita ko si Lola kausap ang isang babaeng may edad na. Nang titigan ko siyang mabuti, naiyak ako at hindi ko mapigilang mangulila sa kanya. Ang babaeng yon ay walang iba kundi ang aking ina. "Ma, akala ko po hindi ko na kayo makikita pa," ang sabi ko sa kanya habang naiiyak. "Patawarin mo ako anak kung inabandon na kita ng matagal na panahon. Sobra kong pinagsisihan yon. Patawarin mo ako anak," umiiyak na sabi ni mama sa akin. "Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako galit sa inyo. Alam niyo po ba wala akong ibang hinihiling sa Diyos kundi ang magkita tayong muli," pagpapatuloy ko. Samantala'y nagkwento si mama sa amin at doon ko nalaman na may second family na siya at may 3 akong kapatid sa ina. "Si Eloy po, kumusta na siya?" Excited kong tanong kay mama. Nakita ko namang nalungkot si mama nang mabanggit ko ang pangalan ng aking kapatid. "Nimay, wala na si Eloy. Matagal na siyang patay," sagot niya sa akin. Nagulat at nanlumo naman ako sa aking narinig. Kwento pa ni mama sa akin ay nagkasakit daw ng leukemia si Eloy ilang buwan pagkatapos nilang bumukod sa amin. At yun na nga, after 6 months ng pakikipaglaban ay hindi na kinaya ng kapatid ko ang karamdaman. Naiyak naman ako noon at nung bubuksan ko ang aking bag para kumuha ng wipes para ipunas sa luha ko, nakita ko ang teddy bear. Biglang may pumasok sa aking alaala. Yung mga kababalaghan na nangyari sa buhay ko nang dahil sa teddy bear ko. Pati yung nangyari kanina sa school, hindi kaya si Eloy ang may kagagawa noon. Sa kabilang banda ay nangako naman si mama na hindi na siya magpapabaya sa kanyang responsibilidad sa akin at nangako siya sa akin na tutulungan niya akong makapag-aral sa kolehiyo pagkatapos ko ng grade 12. At yun na nga papadudot, hanggang ngayon ay nasa akin pa rin ang teddy bear ko at may nararamdaman pa rin akong kakaiba sa laruan ko. Pero hindi ko na lang pinapansin. Baka kasi pinaglalaruan lamang yon ang kapatid ko.
Nagpatuloy na lang din ako sa buhay at ngayon ay nasa college na ako. Bukod kay mama ay nagpapakita na rin ng suporta sa akin si papa na meron na rin ibang pamilya. Alam ko nang hindi mabubuo ang pamilya ko. Pero ang mahalaga na lamang sa akin ngayon ay ang makita ko ang mga magulang ko na masaya sa kanilang mga buhay. Hanggang dito na lamang po muna, Papa Dudut. Sa susunod ay ikakwento ko naman sa inyo ang buhay pag-ibig ko. Sana'y mabasa nyo ang sulat ko at mapiling i-ere. Maraming salamat po sa lahat. Lubos na gumagalang, Nimay. Maraming salamat, Nimay, sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Hindi man naging maganda ang kinahinatnan ng relasyon ng iyong mga magulang, ang mahalaga ay pare-pareho na kayong naka-move on at masaya sa inyong present na buhay. Sa buhay po natin ay maraming pagsubok ang dumarating. Kailangan nyo lang maging matatag, matapang, maging wais at higit sa lahat ay ipaubayan ninyo sa Diyos ang lahat. Hiling namin na magpatuloy pa ang pagdating ng masasayang moments sa iyong buhay, Nimay. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Ipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Ka-Istorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut